Hello mga kasawsaw! Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kasawsaw, I really wanted to share with you about Winwin Marquez. If Winwin Marquez we're gonna get the crown for Miss Universe 2025. I know guys, all of you are so excited for this big day for May 2. Yes, it will be held in Arena Mall of Asia. And of course, to those people who really love Winwin, shout out to everybody. And I know that guys, please, to those beauty queen who will get and bring home the crown, please support her whatever it happened kasi nga yung dinadala niya siya sash is Philippines, so representing Miss Universe Philippines 2025. So I'm gonna say, oh my god, OMG, I'm really excited for Winwin. I know that Winwin is too hard working, she's really eager to get the crown, and of course deserving naman yung mga kabish. And to 2015 pang mga kabish, talagang yun talaga yung goal niya, to get the crown for Miss Universe. And now she get the chance to represent the Muntinlupa to the universe. So I hope that mag-align yung star para sa kanya. But for me, also Atisa really deserving to win the crown. Si Tri Laguna ladies, beautiful queens coming from Laguna, and of course Bufol, Iligan, wala ka bes, magugulat ka talaga sa dark horse na si Pasig. And of course, nandyan pa si Pasay, nandyan pa si Ifugao, nandyan pa si... Ako bes, wala akong inaano mga kasawsaw. Talagang lahat naman ng beauty queen sinusuportahan ko. But for me, Winwin is too special because, at the end of the day, even she's already married woman, and also she's already have a princess, a daughter that, belated happy birthday to you, yung anak ni Winwin. Belated happy birthday to you, Princess. You're already, there with your mom supporting, even na nasa Boracay si Winwin ha. Talagang nandoon yung anak niya. So, talagang super support talaga yung daughter niya. And nung April 30 nag-birthday po. So, wish you all the best, good health. Of course, sana lagi kang good health lang. So, nakakaano na mga kasawsaw kasi excited lahat tayo. Lahat naman tayo may kanya-kanyang manok. Pero excited ako kay Winwin kasi nga talagang, di ba, the determination of this queen, sobra yung niya, yung talagang goal niya talaga makuha yung masungkit yung Miss Universe 2025. And of course, for me naman, kahit sino manalo, wala naman akong mga kasawsaw. Pero para sa akin talagang humahanga ako sa kay Winwin bilang isang mother. And of course, sa mga hindi nakakaalam mga kasawsaw doon sa niya, kasi maraming binabash siya doon sa niya, sa national costume daw, para lang hindi daw pero daw, di ba, para lang, alam mo na yun yung mga bad na things na sinasabi nila dahil nga daw ganun daw, bakit daw parang nakakaano daw yung niya. Hindi ko na sabihin dito mga kasawsaw, pero point mo na, tugma nyo na yung sinasabi ko kung bakit ganun yung reaction nila sa national costume ni Winwin. Sa mga hindi nakakaalam mga kasawsaw, hindi lang naman siya yung ganun yung mga ganun yung national costume. Lahat mostly naman, 'di ba, nakakaano, may mga tik-tik, may mga, 'di ba, hindi lang naman aswang siya. So, 'di ba, yun lang din paliwanag ko sa inyo. I'm gonna explain about the side of Winwin, okay, for today's video. So, bakit aswang? Kasi nga po mga kasawsaw, noong 1992, pinagbubuntis pa siya ni Alma Moreno. And of course, yun nga, pinagbubuntis siya ng time na yun, and ang pelikula na ginagawa ng nanay niya ng time na yun, aswang. At ngayon, natugma rin, timing din po ng national costume, April 30, birthday po ng anak niya. So, yun din yung pinanganak niya, yung first baby niya, daughter niya. So, ngayon, naintindihan niyo na kung bakit. So, may meaning po kung bakit yung niya. Pwede naman si Winwin ng mga gagandang national costume. Ang dami-dami naman niya, kanyang afford niya, besh. Pero, yun yung pinili niya dahil alam niya na may symbol yung
aswang, yung gown, yung national costume. So gets nyo na mga kabesh. Whether si Winwin naman nadala naman niya kahit ano pang suotin niya, kahit magsuot pa si Winwin ng basahan. Caring ni Winwin yun. Naipaliwanag ko na sa inyo kung bakit may kahulugan, kung bakit yun yung suot niya. So sana sa mga hindi nakakaintindi at ang kitid-kitid ng mga utak at of course yung mga sakit sa ulo, di ba? Bikay na lang kayo mga mga te. Ano na ngayon, 2025 na. Dapat magpakabait-bait na din. Pag may time, bash ng bash, hindi naman alam kung ano talaga yung dahilan. Oh my God. Kung ano talaga symbol. Basta sinabi lang, devil, blah, blah, blah. Eh, parang ganun bangit ang aswang. Parang ano daw, devil, blah, 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 blah. Ang dami-dami ng blah, 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 blah in the comment section. Naluka ako mga kate, mga kasaw-saw. Makisaw-saw tayo. So ito, napaliwanag ko na ha. Dahil nga natugma nga po sa birthday ng anak niya, April 30 at kapanganakan ng ano niya nung daughter niya. So at dahil doon nung 1992 may pelikula po yung mama niya at pinagbubuntis siya. So pinagtutugma lang. May meaning po. Hindi si Winwin kasi mga kasawsaw kaya makakuha siya kahit anong symbol, kahit anong pinaka-the best na national costume, kaya niyang i-afford niya best, kaya niyang liguatin niya, kayang sukitin niya. Pero dahil nga po may symbolize at may meaningful yung aswang, yung national costume para sa kanya, yun yung bit niya. So wala tayong magagawa mga kabes. Dahil caring naman, kahit naman magsuot siya ng basahan, kaya pa rin niyang panindigan. Period. So, yun mga kasawsaw talagang nanggigigil ako eh. Yun mga kasawsaw. So, kung sino yung beauty queen manalo, supportahan natin. Ganun lang tayo kasi dala niya Sash Pilipinas. So, and of course mga kasawsaw, ang dami rin niya nakuha ang award, di ba? Award kung award ang ate mo, talagang nasungkit niya lahat. So, may pa-crown pa talaga siya. So, yun mga kasawsaw, isa din yun na i-explain ko. Hindi porkit na nasungkit na niya lahat ng mga award, hindi na siya mananalo kasi daw, award na, sungkit na siya, blah, blah, blah. So, sa comment section, mga kabes, tingnan mga kasawsaw. Talagang inano nila na hindi na yan kurunuhan, pang palubag loob. Di wow, hindi naman lahat sa nakakusungkit ng, marami rin ng mga previews, yung mga late, queens na Miss Universe, di ba? Marami rin naman sila nasungkit na katulad kay Katrina Gray, pero nanalo. So, wag nating pangunahan. At pangatlo, pang-apat. So, if I'm gonna explain again, hindi lang din po si Winwin ang nag-compete na married o may anak po. Nung 2023, si Abela from Colombia, kung nagkakamali, paki-research para malaman din ninyo na pumasok po sa top 5 Miss Universe, may anak siya. Pangalawa, ito na naman, noong 2024, si Venezuela, si Marquez, o kaapelyedo pa talaga ni Winwin Marquez. Noong 2024, pumasok 4th runner-up. So, ano bang pinaglalaban ninyo? Kung makapasok man sa top 5, kung hindi man manalo si Winwin, kung maksungkit niya yung Miss Universe 2025, Miss Universe Philippines 2025, at makapasok siya sa top 10, top 5, or first runner-up, ano pa rin yun mga kabesh, karangalan pa rin yun sa ating bansa. Kung hindi niya makuha yung card, at least nakapasok siya. Yun na, kung yung mga nagbabash dyan, akala mo naman, ay nako. So, di ba? So, para sa akin, okay lang. It's okay to be, kasi nga, ang gusto kasi talaga ni Winwin, i-represent niya ang Pilipinas sa mission. Yun talaga yung pangarap niya mga kabes. Hayaan na natin yung tao. Best deserve naman niya, diba? So sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Maraming salamat!